Praise, praise the Lord. Glory to God po. Purihin po ang Panginoon. Um, yan, ngayon po ay July 17, 2024. Tama ba? Okay po, yan. Yan, glory to God po. Yan, biyaya tayo ay nakapag-live uli. Wala tayo ng Sunday, Monday. Ako po ay may sakit until now. Yan po, actually, hindi pa nga ako gumagaling. Nag-ano lang ako, yung kailangan mo tayo makabawi po sa Panginoon. At, ayun nga po, nagkaroon kasi ako ng, ayan, konting lang bago po tayo mag-pray. Na nagkaroon ako ng yung parang allergy or something, di ko maintindihan. Na, eto kasi, yung dati ko nandito sa Pangasinan, nung tawag dito, alam ko naglalaba ko noon. Yung init, nakakaano rin pala yan, yung para yung tawag dito, basta siya ng balat talaga, di ba? Yan kaya nga nagkakaroon yung nagpapahintay ng mga ng mga sunblock, di ba po? Yung sa akin naman, yung nangyari before na parang allergy, nagkaroon ako until now, mayroon pa rin buong katawan ko, pati mukha ko, hindi lang siguro halata. So, anong nangyari po ay, yun nga, nagkaroon tayo ng ganun. Na ako ng antihistamine, pero hindi pa totally. Marami pa sa katawan ko at nanghihina pa tayo ngayon. Pero biyaya po ng Diyos, ang Diyos nagpapagaling talaga, tumutulong at yan na, kaya po tayo natin mag-live ngayon. Although ako po ay hinang-hina pa rin. Pero purihin po ang Panginoon dahil sa Kanya tayo po ay nakapag-live. So, July 17, 2024, Tagalog sana ngayon. Tagalog po talaga. Kaya lang nagawa ko na English prayer natin. So, let us pray. Heavenly Father, thank you for this wonderful day. You are the God Almighty. The God that heals, the God that provides, the God who has the power to save us. You are the God who has also the power to destroy us. Father God, thank you for your abundant grace. Thank you for your mercy. Thank you for your healing. Thank you for healing your servant. Our strength comes only from you. Lord, forgive our iniquities. We are weak. Most of the time, we cannot control ourselves in doing something that is not pleasing to you. The work of Satan to us is also powerful, but we thank you, Lord. As you said, in this world we have troubles, but take courage. You have overcome the world. Father God, as we meditate your word today, anoint the lips of your servant. May your word comes with power to all our viewers. Let your Holy Spirit help each and every one of us to understand your word. Guide us, teach us from your word. Father God, this world is in chaos. People are blind. They are so miserable. Father God, please help them see the truth. Help them to receive salvation with urgency so that they can escape what would about to happen one day. We pray for comfort. We pray for wisdom. We pray for peace and love around the globe. All of this we pray in Jesus' mighty name. Amen. Glory to God. Pati po tayo na happy birthday. Masama pa talaga katawan ko ay kaya lang 2 days na tayo absent. Tama ba? Monday, Tuesday, talagang wala po akong energy. Happy birthday to Brother Orly Orais. Happy birthday to Brother Ruben Egarta. Happy birthday to Sheila Emperado Edo. Right, Kati pa. Makati kasi. Happy birthday to Gab Gab. Happy birthday to Rowena Castaso Solisa. Classmate ko dati po. Happy birthday to Sister Eliza Mendoza. Happy birthday to Sister Rona Dapiawin. Yan. So, happy birthday to all the birthday celebrants today. July 17, 2024 po. Yan. So, if you are not, kung di po kayo, Tagalog pala ngayon, sorry po, minsan papraning na tayo. Yan. So, happy birthday po. And, kung di ko man kayo friends sa aking friends list, happy birthday po sa inyo. Kung kayo nag-review ng birthday nyo ngayon, may God bless you and your family. May God give the desire of your heart. May God
give you wisdom in everything you will do, and you will, for the decisions you will make, and may God give you strength every day. Ayan po, may God give you the victory in all the trials and battles you are right now or you may encounter. No po, so God bless all of you and happy birthday to all the birthday celebrants. No po, so glory to God. Medyo hinapo pa tayo, pero kasi nga 2 days na dumarami. Parang sa akin ba mas mahirap magkautang sa Diyos kaysa sa tao, no po. At yan, siguro kung napansin nyo, ano pa yung mukha ko, parang sunog. Hindi ako nalabas, pero para siya nasusunog, or tsaka, ang dami pa nga, buong katawan ko, no po. So, Makati, yan. Pero may gamit ako. And, sana kasama nyo ako sa prayer nyo po, yan. Sa mga mga kapatid natin, lalo na sa church, yan. Sana nyo po, sama nyo po ako sa prayers nyo. And salamat po uli. Thank you to all the people who sharing my reels, my videos, supporting my FB Live. Sana hindi na tayo maka-absent. No po. Tuloy-tuloy na palakasin tayo ng Panginoon. And ngayon po, today talaga maiksi lang po yung ating pagbubulay ng kanyang mga salita. Ito yung dapat nakaano nung siguro 15. Ayan. So, hindi ko na rin nga. Yan. So, para yun yung nabinbin po. So, sobrang iksi lang nito. And nga pala, yung po, meron ako binurang video, yung last na video ko nung Sunday, pangalawang video na binura ko po, na po, yung nagkaroon tayo ng vlog content, and alam ko na kung bakit, yan po, kapareha ng reason nung last time, and yung ibang video ko nga, yan, dalawang video binura ko, and yung ibang video ko is, ang Panginoon po, ang, hindi nagbura, nagtanggal po, di ba? Yung na-explain ko dati na, parang hindi ako mahirapan na mag-upload po. So, nawala yung mga video ko. Pero yan, dalawang video ko na ang in-erase ko po. Para hindi na tayo magka-problema kay FB po. Pero mga verses ko dito, may English na lang din ako kinuha since na isama ko na. Yan, so pasensya na po. Sorry. Sa in Romans 8:28-30, New International Version, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. And those He predestined, He also called. Those He called, He also justified. Those He justified, He also glorified. Tagalog po, Roma 8:28-30, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ng ang Diyos para sa mabuti, kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya, at ang mga ito'y pinili Niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Sa gayon siya ang magiging panganay sa lahat ng marami mga magkakapatid. Ang mga pinili Niya noon pang-una ay Kanyang tinawag, at ang mga tinawag ay Kanya rin pinawalang sala, at ang mga pinawalang sala ay Kanyang binahaginan ng Kanyang kaluwalhatian. So, glory to God. Noong Sunday po na ikwento natin na yung nga bakit ako na-stroke, di ba po? So, and again, ito po, nasabi ko na rin, di ba, na mahal ko ang church. Yan. Kundi dahil po sa church, hindi ako nakakilala sa Panginoon, hindi tayo naligtas, at hindi ako naging ganito, yung ako ba yung Holy Spirit ng Panginoon na tinutulungan ka mag-share ng Word of God, no po, na sa sarili mo lang, di ba sabi ko dati na, hindi ko naiintindihan ng Bible. Yung, nasa dati ko pananampalataya, basa ako ng basa, hindi ko maintindihan. Kaya po kinikilala ko talagang malaking biyaya na tayo po ay kabagi po ng church, dahil
Yun nga, dahil tayo ay tinawag, naligtas, at dahil sa pakikinig natin ng salita ng Diyos na po. So, dahil sa mga suguri ng Diyos na po, lalo tigit ang mahal na yung late Apostle Arsenio Tanperio na po. So, purin po Panginoon, ang aking pong pagka-stroke, yung nga, ay yung nga, nilayo po ng Panginoon, di ba sabi dyan, and all things work together for good. Yan. So, yung pagkasadya ng Panginoon na pagka-stroke ko, ay yun rin po ang ginamit ng Diyos para ako'y makauwi. Di ba sabi nga natin na all things happen for a reason. No po. So, kaya, yan, lagi na din tandaan, may mangyayari, pero po, may ibig sabihin. At yan ang kailangan nating maintindihan, kung ano yung ibig sabihin, no po. At yun malalaman mo lang, pagka ikaw ay may Holy Spirit, 'di ba? No po. So, purin po ang Panginoon. At sabi dito, sa Tagalog ko kukunin, although binasa ko po yung English, 'di ba? Sapagkat sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya, at ang mga ito'y piniling niya upang maging katulad ng kanyang anak. Yan po. So, noon pa lang, kumbaga, pinili na tayo ng Diyos. Ito pong pinili, marami tayong pinili, sa totoo lang. I mean, sorry po. Noon pala, pinili na tayo ng Diyos, na ito po yung, sorry po, nalito na ako doon. Ang mga pinili niya noon, pang-una ay kanyang tinawag, at ang mga tinawag ay kanya ring pinawalang sala, at mga pinawalang sala ay kanyang binahagi na ng kanyang kaluwalhatian. So, noong pangalan, na tayo ay pinili na po tayo ng Diyos. Pinawalang sala, ito po ay, kumbaga ay, ito yung, kumbaga lilinawin po natin, no po, kaya maiksi lang to, na ito po yung pinawalang sala, ito po yung tumanggap po ng bautismo. 'Di ba pag meron tayong verses na pag ang Diyos na nagpatawad sa iyo, yung nga kasi kailangan tanggapin. Kailangan tanggapin na po natin para yung pagtumanggap tayo ng bautismo po, na kung anong kasalanan mo, borado na. Wala na yun sa Panginoon, na talagang wala magpapaalala sa iyo na, kasi bura na, tinanggap mo na siya. No po. So, kumbaga noon pa lang, alam na ng Diyos. Alam na ng Diyos kung sino yung magiging kanya. Yan po. At kung hindi ka tumanggap nga ng bautismo, hindi ka pinawalang sala. No po. So, dapat po maliwanag po sa ating lahat yan. Kaya, sorry po uli, yan. Ito po ay sinasabi natin ay, syempre, sa tulong ng Holy Spirit, dahil di ko naman kaya talaga sa sarili ko lang, dahil nga po, may mga notes ako, pero sa ngayon kasi, hindi na siya, kumbaga ko ano sa akin ng Holy Spirit, yun po ang isinashare ko sa inyo, at, yun nga, kung ano rin paliwanag niya, dahil di ko rin naman kaya sa sarili ko lang, na po, although, by the grace of God nga, tayo po ay, medyo yung pag-unawa po natin sa biyaya ng Diyos ay medyo malalim. Yan na, sabi ko nga nung nabasa ko talaga yung Bible, medyo mabilis po talaga. Yan po. So, po rin po ang Panginoon. Ayan, linawin po natin na eto pong hindi kasi lahat po ng verses, talata po sa Biblia, ay para sa lahat. Although pwede mong angkinin, yan, kaya lang, kailangan, yung parang kumbaga ikaw ay maging ganon, di ba? Kanya, yung nga, sabi ko, pinawalang sala, eto po yung mga taong tumanggap ng bautismo sa church. No po, hindi ka pwedeng sabi mo lang na para nag-repent ka sa sarili mo, pinawalang sala. Hindi po. Ang Diyos ang nagpapatawad, wala na pong iba. No po. So, po rin po Panginoon, pag tinanggap mo, nagbautismo ka, pinawalang sala ka. No po. Yun nga, dapat maliwanag yun. And, dito kasi sa, sa, kumbaga, sabi mo la,
Asan na ba ako? Talaga may sakit pa rin ako. Nawawala-wala tayo ngayon. Yan po. Ayun lang yung ano ko doon, i-explain ko doon. Dito na tayo sa ano, para hindi na humaba masyado. Mas mahaba pag Tagalog mag-explain. Yan, sa Matthew 22:14, King James Version. Na for many are called, but few are chosen. Many are called, but few are chosen. Sa Mateo 22:14, pagtapos sinabi ni Jesus, marami ang tinatawag ng Diyos na mapabilang sa kanyang kaharian, ngunit kakaunti ang pinili. Yan po. Yung nga sabi ko kanina kasi na, totoo talaga po, marami po tinatawag. Yan. Sa iba't ibang paraan, preaching. Yan na ito, naririnig mo ko, nag-share ako ng Word of God. No po. Sa death, minamatay na kamag-anak mo, mahal mo sa buhay. Yan. Sickness, ikaw mismo nagkasakit or kamag-anak mo na po, mahal mo sa buhay or kaibigan mo, pwede din, di ba? Yan. Pero marami kasing hindi nakaunawa at ayaw po magsabit po sa Panginoon. Kaya nga sabi niya na marami ang tinatawag, asa na ba? Marami ang tinatawag, eto, pagkatapos sinabi ni Jesus, marami ang tinatawag ng Diyos na mapabilang sa kanyang kaharian, ngunit kakaunti ang pinili. Yan po. Ang Diyos ay, actually, siguro, hanggang ngayon tinatawag di ba po? Kaya lang nga, hindi sila nakaunawa. At, ayun nga kasi, abala tayo sa maraming bagay, no po? Kaya minsan, yung kailangan meron tayong quiet moments, quiet time para mas marinig natin ang boses ng Diyos. Pag po tayo ay abala kunyari sa negosyo, sa iba't ibang mga kabisihan natin, problema, sakit, wala talaga tayong quiet time na para mas marinig natin ang boses po ng Panginoon. No po? Yan, at 'di ba sabi nga, marami ang tinatawag, pero kokoti po ang pinili. So, yun po yung mga pinili na actually, ito nga hanggang sa huli po. Yan. Na, di ba sabi ko, kumbaga, hindi ko memorize yung verse, pero kung sino yung magtapat hanggang sa wakas, yun na maliligtas. No po. So, hindi ko kung gaano karami, kaya nga sa church, sa biyaya na Diyos, tinuturo talaga yung kahit gumagapang ka na, sige lang. Parang ito ngayon sa atin, ako talaga masama pa po ang aking katawan at sabi ko nga, 'di ba, hindi ko alam ang plano ng Diyos po sa akin. Pwedeng mauna ako sa rapture, pwedeng maantay ko ang rapture, hindi ko po alam. Yan. So, at dun nga sa iba na mga kapatid na nakikibaka, ganyan, talaga na kahit kahit yung patambling-tambling ka na, sige lang, lingkod lang. Kaya inaano talaga ng mga lingkod na huwag ka bibitaw talaga sa pananampalataya mo dahil mahirap nga kasi maiwan, no po. Yan. At yun po, nakakalungkot man sabihin na yung mga talata po sa Biblia, pwede naman nating angkinin, no po. Pero, make sure na angkinin mo, faith without work is dead nga. Hindi pwede angkin ka ng angkin, tapos wala ka pong ginagawa, no po. Kunyari, yung sabi ko nga na, yung sa bautismo, hindi mo pwedeng sabihin na pinawalang sala ka kung di ka naman nag-accept po sa Panginoon. Di ba po? Yan. Kasi ang Diyos lang ang may kakayahang magpatawad po. Wala nang iba pa. Yan. At ginagamit niya nga po ang church para, ayan nga, yung pag-preach, para yung mga tinatawag niya makatanggap ng kaligtasan. No po? So, purihin po ang Panginoon. Kaya, kung gusto nating angkinin ang mga talata po sa Biblia, dapat po ay nagsasubmit tayo. Kaya sabi, di ba? Repent and be baptized. Dapat ganun. Para masasabi na ikaw ay pinawalang sala, kailangan yung nga yung pagtanggap mo, salvation mo, 'di ba? At
sabi nga yung shinare kong ano yung mga regalo, yung Holy Spirit, hindi mo siya matatanggap na, or kahit sa iba ka man, na siguro sa ibang church, maraming bautismo. Yan, at napanood ko nga, di ba, kaya dumadami mga denomination. Kasi, ang tao, hindi naman sila karapat-dapat mag-share ng Word of God. Komo, nabasa, kala niya, naintindihan niya, pero hindi pala. Kaya yung iba nakikita ko nga, yan po, pasensya lang, yung naririnig ko sa YouTube yan, pastor daw siya, na, pero yung bang naka-t-shirt ka lang, hindi po yan sa pag-ano sa suot mo or ano, kasi nagdadala ka ng Word of God di ba? Nag-share ka ng Word of God. Although sabi mo sa akin, ako parang naka-t-shirt, pero binili ko po doon ng kung t-shirt lang, may iba akong t-shirt doon na hindi ko nga sinusuot. Yan, although parang budol-budol na naman tayo dito sa picture, maganda, pero pag tingin mo pala, parang normal lang, di ba po? So, inaano ko talaga na yung kahit paano nga maayos ka kasi nag-share ka ng Word of God. Hindi pwedeng ano nga yung pastor ka pala, 'di ba? Tapos harap ka sa tao ganyan. Kaya hindi minsan yung iba hindi mapagkamalang pastor, 'di ba po? Yung nga hindi tayo como feeling natin na intindihan natin Word of God, aangkinin na natin na naintindihan natin yung salita ng Diyos. Na po, ang Panginoon ay talagang, meron po talagang tinawag para mag-share po ng Word of God. Yan, hindi lahat ay karapat-dapat. No po, po rin po Panginoon. So, yun nga, di ba, many are called but few are chosen. So, sana po sa ating mga nakikinig na maramdaman natin yung pagtawag ng Diyos, yung through the preaching sa palengke, sa prison, sa street evangelism, 'di ba? Yan marami nangangaral. So isa yan sa paraan ng Diyos, may namatay, may nagkasakit, paraan yan ng Diyos mga problema sa buhay, paraan ng Diyos para po tayo'y tawagin, para po tayo lumapit po sa Kanya. Ano po, purihin po Panginoon. So yun lang, hindi ko napahabain po doon. At eto na yung huling ano ko, pag Tagalog mas sumahaba yung daldal sabi dito sa kailangan nga pala mag-submit po tayo na po. So glory to God. And yung nga hindi mo maintindihan ang Word of God kung wala ka sa tunay na pananampalataya. Purihin po ang Panginoon. Sabi po sa New Living Translation ng Luke 20:25. Well then, he said, give to Caesar what belongs to Caesar, and give to God what belongs to God. Sa Tagalog po, Lucas 20:25. At sinabi niya sa kanila, kung gayo'y ibigay niyo kay Caesar ang kay Caesar, at ang sa Diyos ay sa Diyos. So, ito po ay, sabi ko nga, balisi po sa paliwanag po sa akin na yung ano po ng Holy Spirit. No po. So, tayo po ay nagbabayad ng mga taxes. Diba po? Yan talata na yung sinusubukan po si Jesus ng mga parang ano yata yung mga Saduceo or basta yung sinusubukan siya ng mga tao. Yeah, or ng mga pare nga, Saduceo, mga Pariseo yata yan. Yun siya. So, pasensya na pati ko na nabalikan. At ano, yung nga sinusubok siya. So, tayo po ay nagbabayad ng buwis, di ba? Sa gobyerno. Yan. So, di ba yung buwis pa nga, iba yung mga pagkain natin, binubuwisan, yan po ay para sa government. At wala tayong magkagawa kundi magbayad. Kasi kung di ka magbabayad, pwede ka makulong. Di ba yung ibang yung ibang artista, or atleta, may negosyo, madedemanda pa pag di nagbayad sa BIR na po. So, yung nga, ang para kay Cesar ay Tagalog tayo. At sinabi niyo sa kanila kung gayo ibigay niyo kay Cesar ang kay Cesar at ang sa Diyos ang sa Diyos. Na po, purihin ang Panginoon. Ito pong ang sa Diyos. Asa na ba? At ang sa Diyos ay sa Diyos. Paulit-ulit to. Ano ko kasi. Yan po.
Ito po ay yung tithes. Ito po ay ika-10 bahagi. No po. So, meron talagang para sa Diyos kasi. 'Di ba? Ang kinuha ko lang po ang verses ng Malakay 3:10 na bring the whole tithes into the storehouse that there may be put in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Tagalog 3:10, Malakay 3:10. Daling nyo ng buong buo ang inyong ika-10 bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin nyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Glory to God. So, yan po. Sabi niya, daling nyo, Tagalog na lang ha. Sumasakit kasi makirot po talaga ulo ko. Yan ang yan. Tayo po ay nakikipagbunong braso kay kamatayan. Ano po? So, pero hanggat kaya ng katao ko, tayo po ay mag-share ng Word of God. Yan. So, sabi niya, buong buo ang inyong ika-10 bahagi. Walang labis, walang kulang. At eto nga, linawin ko, ika-10 bahagi. Diba? Pag mayroon kang sweldo, 10,000. Magkano ika-10 bahagi ng 10,000? 1,000. Tama ba ako po sa aking mathematics? No po. So, yung buong buo. Yan. So, kunyari, may part-time ka, kumita ka ng 100, magkano 10%? 10? Umina na yung mark ko. Yan po, sorry, hindi gumaga masyado tayo. Talaga masama katawan ko eh. At ito nga kasi nga, na nasasabi na natin ito, inuulit-ulit lang, no po. Pag di kasi natin naibigay yung ating po 10%, tayo po ay magnanakaw. Yan, di ba sabi nga sa Malakias 3:8, ang tanong ko na matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi, ngunit pinagnanakawan niyo ako sa paanong paraan? Sa mga ika-10 bahagi at mga handog. So, kaya pag hindi po natin naibigay po yung ating 10% talaga, pinagnanakawan po natin ang Panginoon. Yan. Kaya yung maraming verses na dyan, pero hindi ko na kinuha, eto na lang na yung ngayong Lucas po. Base sa tulong po ng Holy Spirit po sa atin na from there, huwag ka na mag-question sa tithes. Na nagbibigay tayo sa gobyerno ng ating taxes, ang para sa Diyos ay ibigay po natin. Yan, hindi natin pwedeng angkinin ang hindi po sa atin. No po, yan ay para sa Diyos. Kaya tayo po ay maging tapat po sa Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Ganyan lang kaiksi yung aking, at wala na po ako idadagdag dahil for the past, nung Sunday kasi, inayos ko nga yung, yung insurance ko. Yan, na bakit kasi, sabi ko parang hindi yata nag-deduct kasi dapat auto-debit yun eh. Hindi, tsaka kailangan ayusin ko rin yung yung online ko. So, dalawa pa yun. So, pina-check ko lang po sa bangko. Yan. So, simula para Sunday ng gabi yata, Monday, nagkaroon na ako ng yung ganito nga. At nilagnat na, kumikirot ang ulo ko. Tuesday, sabi ko talaga, Lord, hindi ko talaga kaya. Biyaya, may konting lakas tayo ngayon. Alam ng mga ng anak ko, asawa ko, daw ako makakain. Yan po. Una, parang wala akong gana. Na yung walang panlasa. Yan. Tsaka ang pala, imagine mo although, dapat siguro nga dapat kahit nasa bahay nagsa-sunblock ba yun? Or diba? Para hindi nasusunog pala. Pero imagine mo yung init ng araw, hindi ako lumalabas sa arawan. Pero nasusunog ako. Na po,
what more yung mismo sa apoy ka masunog, 'di ba? Hindi yung araw na ano, pero yung apoy na nakakasunog, 'di ba po? Parang gano'n yung init 'di ba? So, grabe ito yung sakit kasi ano nga, simula nung Monday, Tuesday yung sakit, hapde, kate, ramdam ko na. Bukod pa yung pagkirot ng ulo ko, kaya nga pati yung pero nilalagay ko na yung, kasi masakit talaga. Para yung utak ko na ano, yan po. So, lumalaban lang tayo sa ano, sa sakit natin, ganyan. Pero, di ba, kasi nga ito po ay for a reason. So, kailangan, anuhan ko rin na, ingatan ko rin sa sarili ko, bagamat sinadya nga ng Panginoon, pero, dapat din, hindi ko mo sinabi sabi ko na lalagi ako ay may sakit, diba, ganyan. So, dapat paglaban ko yung pagkapilit sa akin ng Panginoon na pinili ka para mag-share kung ito nga yung ano ko, ito nga yung ministry natin, di ba po? So, dapat pangatawanan, di ba? Yan. So, kaya po sa ating mga nanonood, sana po ay sa mga maikling pagbubulay po ng salita ng Diyos kayo, may konti po kayo natutunan. At, yun nga po, hindi natin maiintindihan pag walang submission. Kailangan mo na talaga na tayo po ay accept po natin Panginoon, tayo po ay magsisi po, repentance, confess natin lahat po ng ating mga kasalanan sa Panginoon na po. At tayo po ay magpabautismo para po tayo ay maging anak ng Diyos nga, John 1:12. Yung isang beses, ito ang tingin ko hindi naintindihan na asawa ko. Ay nga sabi ko po, hindi mo talaga kahit ako dakdak ng dakdak dito kung wala kang Holy Spirit. Kung hindi mo sisimulan, wala kang maintindihan. Nasabi niya sa akin na tinawag ko raw silang demonyo. Yan. Ito ang pagkaano ko ng sinasabi niya na baka yung John 8:44. Ang Biblia nagsalita, hindi po ako. 'Di ba? Yun po. So wala akong ang Panginoon, wala akong sinasabi yan na sinabi ko silang demonyo, yan. Kaya tayo kung gusto nating tawagin po tayong anak ng Diyos, John 1:12. Kailangan po ay tayo po ay magpasubmit po sa katwiran ng Diyos, yung salita po ng Diyos. Kung sabi diya, repent and be baptized, repent and be baptized. Diba? Hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay pinawalang sala dahil naisip mo lang o kaya nakatanggap ka ng bautismo sa church mo na hindi naman kumbaga ay ano ba, church ng Panginoon or ano ba tawag doon. Hindi naman kasi sa sunod ay gusto ko lang po, ayaw kong sabihin kasi yung mga gusto kong maging siguro. Sabi ko nga, 'di ba? May sinabi na tayo Roman Catholic. Pasensya na po. At yung sinasabi ko base sa kung ano sinasabi ng Panginoon. Sa ibang denomination, meron pa rin. Marami actually na parang false, basta maling pananampalataya, ganyan. Na po, yun inaantay ko lang talaga yung ng Panginoon na ito na talaga yung mga church na nagkiklaim sila, kiniklaim mo naligtas ka kasi nakatanggap ka ng bautismo sa church mo. Yan. So, hindi po kasi lahat. At yung nga sabi, 'di ba, dumami nga yung church kasi common na nakaindi na ng konti. Akala nila na parang ka na yung tunay na pananampalataya, parang ganon. So, hindi po kasi ganon ang Bible. No po, yun. At hindi mo nga talaga matatanggap ang, kunyari, yan. Sinasabi kaya mahirap kasi makipagdebate sa asawa ko dahil nga, paano ko makikipagdebate sa isang sanlibutan? No po, yung, kunyari, ayaw malang tanggapin yung, ang Panginoon. Yan. Tapos sasabihin niya, sinabi mo, demonyo kami. Paano ko sinabi? Ang Bible nagsalita, hindi ako nagsalita. 'Di ba?
So, wala ko sinabi, demonyo kayo, ganyan. Eh, sabi ng Bible kayo ay ano ba, sa amang yung Diablo, yung sa John 8:44, di ba po? Hindi ako nagsalita nun. Ayan, at gusto mo maging anak ng Diyos, John 1:12, kailangan, tanggapin mo, Panginoon. Gusto mo maging anak di ba? Kailangan talaga nga may gagawin ka. Hindi puro claim. Tapos wala kang gagawin na, pinatawad ako ng Diyos kasi lumod ako, ganyan. Hindi. Hindi talaga tayo magkakaintindihan pag wala po tayong, hindi ka nag-step forward. Yan, wala submission. Diba? Wala submission, walang obedience. Sa salita ng Diyos po, wala tayong ibang kundi salita ng Diyos. Yan. Doon ka, kailangan merong pagsunod. Na po, yan. At makakaunawa ka ng salita ng Diyos pag ikaw ay nasa tunay na pananampalataya. Ako po yung nagsasabi na totoo, sige, subukan mo, piliti maintindihan mga bagay na hindi mo talaga. Kaya nga, di ba, marami iba na tawag dito, hindi ko basta yung, kala mo kasi naintindihan mo, pero hindi pala Yan. Hindi natin, ako nga, di ba sabi ko nga dati, kala ko, kaya ako post ng post, kala ko naintindihan ko yung, ay, para sa akin to. Ganyan. Kasi, parang feeling ko, ito yung verse ko Di ba, meron pa nga iba na, okay naman talaga nga anong verses na panghahawakan mo. Kung ikaw ay may gagawin ka rin. Yan, para talagang pangyayari ng Panginoon sa iyo yun. Yung verses na yun. Po. At ito nga, masasabi ko na talamak na talaga. Ay, syempre tayo mga nanonood nga sa ngayon po ay talagang talamak na kasamaan. Walang kasing sama. Walang kasing sama ang panahon natin ngayon na ang Diyos hindi talaga nagbibiro. Anytime darating ang Panginoon, yun po ang kaya tayo mga kaibigan natin, yan na, kunyari tayo mga port watcher, di ba po, although tayo mismo na port watcher, napakahirap, encourage or patanggapin po ang ating mga pamilya dahil nga sila ay binulag ng Panginoon, no po, yan. Pero biyaya na lang talaga sa kahabagan. Tayo po, yung nga, di ba, by grace tayo po ay naligtas. Yan, sa biyaya ng Diyos, sa habag ng Diyos. Hindi sa sarili nating gawa, sa sarili natin. Kaya kung sabi mong gawa na nagrepent ka, hindi. Sa biyaya ng Diyos, yan, kinahabagan ka. Tinatawag ka ng Panginoon, yun nga sabi ko, through sickness, or meron ka na nagbe-preach yan, nakita mo sa daan, eto, nagbe-preach ako sa'yo, ikaw ay tumugon, saka mo pala malalaman, saka mo pala maiintindihan, no po, yan. Kaya nga sample ko, yung anak ko si Jeron, wala akong ginawa. Ay palibasa nga kasi, ang anak ko, siya, siguro kagaya ko, wala akong, yung hindi mo ko pwedeng diktahan na dito ako sa church na to. Ako ay may sarili akong kasi nga, pero lahat ng church pinuntahan ko. Ay, hindi naman lahat na nag-invite. Hindi ako nagmaramot. Yan. Pero ang biyaya ng Diyos, pinarating ka ng Panginoon sa tunay na pananampalataya. So, ang anak ko, yung nga, nung siya ay nakaunawa, yan nga, biyaya ng Diyos na ang Holy Spirit talaga nagpaunawa sa kanya, na po, ay, di ba nung ko nga sa kanya, sabi ko yung bautismo, tatanggap siya, nak, wag kang tumanggap kung di mo naintindihan, na hindi mami tatanggap ako, ayoko maiwan sa rapture. May sarili siya paninindigan, kasi alam niya, na nakakatakot maiwan. Di ba? Yung sa edad niya na nagpursige siya na mami pababautismo ko dahil naintindihan niya biyaya. Di ba talagang nakita ng Diyos yung puso niya. Yan, kanya kaming, ganun nga din kasi ako hindi ako yung sabi ko, di ba sinuway ko ang nanay ko sa isang, dahil lang doon.
Hindi, ang sabi niya naman, hindi naman na, sabi niya bawasan ang paglilingkod. Hindi naman sinabi umalis ka. Bawasan lang paglilingkod. No po, yan. Kasi no, ako naman nagpabaptize, hindi naman ako nagtanong sa kanya, nagpabautismo ko, ganyan. Tapos ako ay nasa church na, yan. At kahit yung panganay ko nga ay, nung ako ay nasa Dubai, pinapapunta ko nga si Pastor Danny sa bahay. Pero, sinamampalat nga na ayaw ng anak ko that time na basta ayaw yan kasi nga sila'y puro Katoliko yan at biyaya na lang ng Diyos talaga nung aking nanay nga napuntahan nga ng kapatid na si Brother Nelson Tagapat po na siyang nakakay nga sa akin. Ayun, biyaya na, hindi nga nabaptize pero tumanggap at nga, di ba sabi ko nga sa biyaya ng Diyos, sabi ng Panginoon na nasa langit siya. So, glory to God. Pero patuloy ko pinapray, kuya ko, tatay ko, mga tito ko, yan. Sabi ko, Lord, sa mga masasama, gusto ko sana, pero bahala ng Panginoon sa kanila kung ano yung plano ng Diyos. Ang inuuna ko, dahil sa sarili ko pong faith, yan. Dahil ito nga ay end time. So, sila ay yung resurrection, ang sinasabi ko na bubuhayin muli. No po, kagaya ng Panginoon. Kasi magiging ganun din yung namatay. Kaya nga, pag ikaw ay namatay kay Kristo, yan, bubuhayin ka muli. Yung namatay kay Kristo, ibig sabihin yung tumanggap sa Panginoon. No po, linawin lang natin kasi marami talaga tayong hindi naiintindihan sa Biblia. At yan, kaya maganda malinaw po. No po, hindi natin inano o hindi ka ano. Bakit pa hindi? Tumanggap ka sa Panginoon ngayon. Why not? Para ikaw ay maging anak ng Diyos. Diba po? So, yun ang gusto na. Kaya maraming tinatawag ko at pinipili. Tinatawag ka, pero ayaw mo mag-submit. Diba? Maraming busy. Hanggang ngayon, sa totoo lang, busy sa pagpapayaman. Walang katapusang pagpapayaman. At ang hindi nila alam, lahat ng yaman nila, magpupunta sa wala. Diba? One day, darating ang Panginoon. Ano mo yung, ang mayayari, hindi ka na makakabili sa pera mo. Hindi na. Hindi na pagka naghari ng Antikristo, pag wala kang tatak, hindi ka makakabili. Yan, hindi na tatanggap yung pera mo. Wala nang saysay yan. Diba? So, hindi ko sinasabing ipamigay mo ngayon o una mo nang gawin mo, diba, tanggapin mo, maunawaan mo, habang may time pa tayo, yan, biyaya, pag naunawaan mo, nakatanggap ka, bautismo, nakarinig ka sa salita ng Diyos, o diba, namahagi ka sa mga tao, ng mga kayamanan mo, at hindi na magiging masakit sa'yo na ipamahagi yung mga kayamanan na hindi na di mabitawan, diba po, kasi naintindihan mo na, ito pala ay mga bagay na matatanga, masisira. 'Di ba? Na hindi ko pala ito madadala sa langit. Wala tong kasaysayan. 'Di ba po? So, hindi magiging mahirap. 'Di ba yung binatang mayaman? Yung sabi niya na, Panginoon, ano ba yung dapat kong gawin para ako ay maligtas? 'Di ba? O sabi ng Panginoon, ibenta mo lahat ng mga ari-ari mo. Ibigay mo sa mga mahihirap. At sumunod ka sa akin. Pero hindi nga siya natigalgal siya kasi sobrang yaman niya. So, yun po ang problema po, pasensya na, ng mga, magiging problema siguro ng mga mahiyaman na mahirap bitawan ng kayamanan. Lalo pa, sabi mo, baka matagal ba darating ang Panginoon, di ba? So, tayo po ay aliping hindi tapat. Na po, na isipin natin kahit nagagera na, nagigirian na sa West Philippine Sea, andyan na eto basta yung mga pinapanood ko, grabe na talaga. Ang mga tao, wala nang takot sa Diyos. Yan po. At yan po ay sabi nga, di ba, ang espiritu ng Antikristo nandito na. Humaba na ako sobra. Kaya ang buong mundo ay ano na ngayon, yung espiritu ng Antikristo. Yan na yung nagpaano sa atin, parang nagmamanipulate, no po, at nakakatakot pag di pa tayo tumanggap ng kaligtasan. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa araw na to.
purihin ka, Panginoon, bagamat ang iyong lingkod ay hindi pa malakas, hindi pa totally healed, O Diyos. Ngunit salamat sapagkat, Lord, kahit paano, nabiyaya na kapag-share ng iyong mga salita at konting testimony. Panginoon, dalangin ko sa iyong abang lingkod, O Diyos, na patuloy na pagpapalakas, O Diyos, na nawa na totally mag-heal na ako, yung aking mga allergies, O Diyos, ay paging ang pagsakit ng ulo kay patuloy magalingan. Salamat po sa iyong mga salita na muli nagbigay liwanag sa bawat isa sa amin, O Diyos. Panginoon, tulungan mo ang aming mga nanonood sa amin ngayon, O Diyos, aming mga kaibigan na nagdadalawang isip pa. O Lord, na sila ay magmadaling tumanggap ng kaligtasan, sapagkat sino nga ba nakakaalam ng araw ng bukas, Lord? Wala kundi ikaw, Ama. Hallelujah. Panginoon, hipuin mo ang kanilang mga puso, ang kanilang mga isip, na Lord, wag na sila mag-second thought, na ngayon pa lamang ay tanggapin ka na nila sa kanilang mga buhay, sapagkat ano man na meron sila ngayon, O Diyos, ay baliwala rin po. Tanging ang kaligtasan at ang kanilang mga pananampalataya, O Diyos, ang tanging mahalaga sa mga panahong ito, O Diyos, na magulo ang mundo. Ama, salamat po sa iyong salita na siyang patuloy na nagpapalakas sa amin, na siyang patuloy na umaaliw sa mga, lalo't igit sa iyong mga anak na may maraming kapigatian sa buhay, maraming mga battles, O Diyos, sa buhay. Patuloy ka pang tumawag, O Diyos, ng iyong mga alagad, Panginoon, na maglilingkod sa iyo, O Diyos. Kabagad mo ang mga nahihirapan na, Panginoon, sa kanilang mga buhay, O Diyos. At tulungan mo ang mga, Panginoon, tulungan mo mga tao na ngayon ay nasa pandingtang karamdaman, Lord. Palakasin mo ang bawat sa maging ayong abang lingkod, at tulungan mo rin ang mga nangangailangan. Ikaw mag-provide ng mga, Lord, mga financial man ito, O Diyos, sa kung ano man pangangailangan, Lord, provide for them, Panginoon. At kalakasan, O Diyos, at lalo tigit sa spiritual, O Diyos, na ikaw ang maglalaan sa bawat isa sa amin, Lord. Unang-una, pagmanalin mo bawat isa, na Lord, wala kaming alam sa araw ng bukas, ikaw lamang po. Kaya nawa, ang bawat isa ay magmutumaling. Pumunta sa PMC Support Watch, kung saan, Panginoon, na yun ang iyong tunay na iglesia. Salamat po sa mga salitang aming pinagbulayan, O Diyos. Minsan pa pinupuri ka namin, nilululati ka namin, at nawa, Lord, sa araw ng bukas muli palakasin mo ay iyong abang lingkod upang makapag-share ako muli ng iyong mga salita. At ipabalik namin ng walang hanggang pagpuri, pagpapasalamat in Jesus' name. Amen, Lord to God. Pasensya na po. Parang masama talaga katawan ko. Yan, although masama, parang lumabis na naman tayo sa ating oras. Tayo patuloy na magtapat po sa Panginoon, sa mga kanyang tinawag. Ngayon nahihirapan, sige lang po. Kahit tayo tumaranas na hirap sa mga kapatid na Port Watcher, kaya pa natin to. Ano po? So, glory to God. See you all tomorrow by God's grace po. Ano po? Salamat po.